Dalawa. Inside na. Thank you. Po, isa pa, Sarah. Dali. Okay, thank you. Okay, 1, 2, 3. Anytime? Okay yung audio ko? Oo, okay. Okay. So, kamusta naman kayong dalawa after nung booking nyo ng Sunday? So the bus. Happy naman, masaya kasi positive ang lahat ng mga tao para sa pelikula and excited. Yes. Nandun kami to promote the movie at thankful sa The Boss na binigyan kami ng pagkakataon to do so. So, syempre, people are still, mas marami bang questions after nag-bookingan kayong dalawa? Actually, masaya kasi syempre sa amin ni Sarah, sabi ko nga mas may time kami makapag-bonding, mas nakikilala namin yung isa't isa. Sabi ko nga siguro, kumbaga binitin kami sa time para mas makilala namin yung isa't isa. Sana magkaroon pa kami ng movie para, alam mo yun, mas maging magkaibigan kami na mas malalim. Ayun. So as early as now, nag-iisip na kayo ng part 2, gano'n? Hindi naman, pero sana nag-look forward lang na sana balang araw magkasama ulit kami. Oo. So, nakita na niyo yung pelikula, napanood na niyo? Because you did the dubbing, no? Napanood na niyo siya? Oo, pero hindi pa siya yung pinaka-final kasi syempre wala pa music, iba yung sounds. Pero sabi ko nga, kahit na yung pinaka-raw material niya, kami as an actor, hindi dahil pelikula namin to. Ako sobrang akong masaya kasi alam ko na nagawa namin ang maganda at talagang kung ano yung nila-expect ng management na magiging kombinasyon ng chemistry namin ni Sarah, siguro higit pa din yung napakita namin. Tapos, of course, meron kayong may magkakaroon ng paboritong part sa movie yung mga fans. Pero kung kayo, kayo yung tatanungin, ano yung part na favorite niyo? Ako favorite ko, siguro yung mga flashback namin, yung scenes namin, the first time na nagkakilala kami, mga kilig scenes, yun. Ako yung ending. Kasi sabi ko nga, siguro sa umpisa ng pelikula, yung 20 minutes, nakangiti ka talagang kinikilig ka. Pero yung ending talaga, alam mo yung parang, lalabas ka talaga sa sinehan na parang, alam mo na parang gusto mo siyang ulit-ulitin kasi nga talaga. Kahit ako, hindi ako makapaniwala, sabi ko nga sa interview, hindi ako makapaniwala na ganun kakalabasan yung eksena ng ginawa namin. Exciting. Labas sila sa movie. Oo, talaga. Sarah, you mentioned kanina, a lot of things are new na nangyayari sa'yo. First time. First time. Like this role, this more mature role is first time. Ano ba yung what do you mean by when you say first time? Naka-intriga eh. Siguro yung mga pinagdadaanan ko sa buhay ko, first time na pinagdadaanan ko. Yun. Mahirap magbigay ng details, pero siguro in time. Sabi nga sa trailer, Sarah, summer is the new Valentine. So, ikaw, how would you describe your summer? Medyo parang marami kang activities and nag-enjoy ka. Oo, kasi itong pelikula namin ko ako, kumbaga, nasa puso na namin yung mga characters namin. Kung tatanungin mo ako ngayon, yung napaka-fresh nung pagiging in love mo sa character ni Antonio, yung sa storya. Sarah, mas madali ba ngayon kasi mas inspired ka? So yung paggawa ng movie with Coco ay mas mabilis or mas inspired ka? Lahat naman, every project na gagawin ko, I have to draw inspiration sa material na ginagawa namin talaga. Siyempre, malaking tulong yung partner ko, ang aking leading man. Ang laking inspirasyon din dahil si Coco Martin siya, magaling na actor, at cute pa, ganda pa ng smile. So, siyempre, everyone in the production team, from our director, Direk Jerry Lopez, Neneng, very positive na director, napakabait na director. So, mas nagiging madali ang trabaho. Sarah, kasi the movie is Summer's the New Valentine. So pagdating sa puso, ano yung lesson na malo-learn mo pagdating sa pelikula? Pagdating sa pelikula to, yun nga, katulad po ng sinabi ko kanina, na mamimili ka ng klase ng pagmamahal. Meron kasi pagmamahal ng babaw pero syempre, hindi naman tayo nandito para manghusga sa mga anong klase ng pagmamahal na dadaanan ng bawat isang tao. Pero at the end of the day, you want to
have the kind of love na buong-buo sa puso mo, di ba? Na hindi lang dahil you want to please the other person, your other half, di ba? Dapat masayang-masaya ka din dahil totoo ka sa sarili mo. Sarah, maybe this time kasi yung mga fans mo, pwede mo nang sagutin this time kung yung relasyon mo with Matay ay official na. Huwag na lang po tayo magtanong ng mga bagay na wala po sa pelikula. So, alam niyo po, bilang respect din sa pelikula, no, sa leading man ko, hindi tamang panahon para sagutin yung mga personal issues. So, yun lang naman. Tamang panahon. Okay, cool. Ikaw pa, sorry, para sa ano yung good acting? Kala ko sasagot eh. ano? Ano para sa yung good acting? Good acting? Oo. Actually, para sa akin, wala namang good and bad. Depende sa taong nanonood, depende sa panlasa ng mga manonood. Kumbaga, wala eh. Kahit nga ako, hindi ko alam kung ano ba yung tama sa pag-arte. Depende yun kung paano pinoportray yung character. Ano para sa yung magaling na aktor? Yung syempre yung nagbibigay, yung pumapasok siya mismo doon sa character na ginagampanan niya, yung paano niya pagkakaintindi yung proyektong ginagawa niya. Ano yung pakiramdam nung isa ka sa mga nilook up to na mga... But sa akin hindi about love, but yung talaga Sorry for Yes Magazine kasi. Ano joke. yung feeling na isa ka sa mga nire-respetong artista, aktor, not artista, ngayong generation? Ano yung feeling ng isa ka sa mga nire-respetong aktor? Hinahangaan. Ay, syempre, napakasarap sa pakiramdam. Kasi, syempre, lahat naman kami pinaghihirapan namin kung ano man kami ngayon, kung saan kami nanggaling. Kumbaga, actually, sabi ko nga, higit pa sa pera o kayamanan yan eh. Kumbaga, yun yung balang araw na may pagpapamana mo sa mga anak mo kasi alam kong may pagmamalaki nila yung bawat proyekto o mga pinaghirapan mong trabaho. Last question, sino yung mga artistang hinahangaan mo sa local? Sa local, syempre, unang-una, si Christopher De Leon, si Albert Martinez, si Eddie Garcia. Marami, kumbaga napakaraming mahuhusay na artista dito sa Pilipinas na dapat talaga hangaan. Hindi lang sa pag-arte, kundi kung ano yung attitude nila o pagtanggap nila sa mga bawat proyektong ginagawa nila. Okay. So, Sarah, you mentioned earlier going back to school. Mag-aaral sa Odette. Ay, na-mention ko po ba? Na-mention kanina. Babalik ka ba sa school kasi merong lumalabas na you're going back to school? Mag-aaral ka daw? Kung i-permit ng schedule ko po kasi for this year parang kulang po kami pero baka makasingit naman kahit yung mga 2 weeks lang na course di ba po hindi naman po natin. Ano yung short course na yun, Sarah? Wala pa naman pong final na ano. Something similar to dun sa inaral mo before when you left the country for... Wala pa po pinag-iisipan pa kung ano yung talaga makakatulong sa atin. Yeah. Thank you so much. Salamat! Later, tingin night.